presentation. We're now open to questions. Any questions, Senator Robin Padilla? Maraming salamat po sa ating tagapangulo, kay Senator Einstein. Magandang umaga po sa ating mga panauhin pangdangal. Mga mahal naming taga-commission ng civil service, meron lang po akong mga maiksing katanungan patungkol lang po sa ngayon po kasi pinagdiriwang po natin ng Indigenous Peoples Month ngayong Oktubre. At yan pong ating mga IPs, sila po yung may tuturing nating mga kayamanan ng ating bansa. Bagamat sila po ay napapabayaan, pero madalas ay binibigyan ng karangalan natin sa salita. Pero pagdating po sa gawa, medyo kulang. Katulad po ng pagbawas ng budget nila, lahat, maraming bagay. Ngayon po, ang aking pong ilalapit sa inyo, ang una ko pong katanungan, ano po ang puso ng Civil Service Commission sa ating mga IPs? As of now, walang specific na program for indigenous peoples, but there is a standing policy, has been there for quite some time, for an inclusive policy in terms of recruitment, training, and all the rest of the other services of the Civil Service Commission. So they have access, they can be granted access to our learning programs. Available naman po, i-access lang natin sa ating website. But in terms of yung recruitment into government service, as always, as in all other groups in the country or other sectors, the requirements for entry into the government service will still apply. May apat pa rin pong qualifications para makapasok sa government service. Ito po yung educational qualification for the position being aspired for, and then yung experience niya sa mga duties and functions na integrated into the position, and then training, as well as yung eligibility, appropriate eligibility. Pero sa ngayon po, as of June 2025, there are a total of 70,180 IPs in the government. Out of 70,180, the majority or 57.60% of IPs are JOs and COs, meaning job orders and contracts of service, while 42.40% or 29,754 are with career and non-career position. In terms of gender, there are more female IPs employed in government with 57.60% out of the total 70,180, while 42.40% are male IPs. Opo. Napakaganda po na malaman namin, no, na ganyan po yung pagmamahal po ninyo sa ating mga IPs. Familiar po kayo sa IPMRs? Yung tinatawag yes. po natin. Opo. Familiar Yes. po kayo sa kanila? Yes, I have been studying and working in regard to indigenous peoples, beginning with the legislative proposal before for IPRA. I've been working for indigenous peoples for quite some time po already, Senator. Opo. Marami po kasing lumalapit po sa amin kasi ako po din po ang chairman po ng cultural minorities. Opo. Opo. Mahaba na po itong 4 na taon na po sila na naglalabi sa amin patungkol po doon sa mga IPMRs kasi alam naman po natin na sila ay hindi elected sa ating eleksyon, pero elected sila doon sa kanilang lugar, opo, Yes. kanilang community. Sila kasali sa local government. Opo, sila po ay nagre-represent sa mga local government noong kanilang lugar. Opo. Kung halimbawa, kung ano po yung mga ginagawa doon sa sanggunian panlalawigan o doon, sila po yung nagre-represent ng kanilang komunidad. Opo. Ang kanila pong termino ay lumalabas lang na 3 taon. Opo.
tama po kayo, no? Sila naman ay nandoon po sa nakapagtapos, sila po yung may educational, no? Sila po lahat ng hinihingi po ninyo ay nandoon sa kanila. Pero meron po silang isang bagay na hindi po nila makuha. Opo, ito po yung tinatawag natin na career service eligibility. Opo. Yun po ang problema. Opo. Actually, meron pa nga po kaming panukala, pero para po sa akin, kung madadaan naman natin to sa usapan sa inyong civil service resolution, bakit pa natin pag-aaksayahan ng budget ng bayan, paghihiringan pa, pag-uusapan pa, di ba po? Kung pwede naman po ninyong, sabi nyo nga po kanina, inclusive, ano? Dapat inclusive ang gobyerno natin, lalong-lalo na po sa mga katutubo, ano? Dahil alam naman natin na kanila naman itong Pilipinas bago tayo nagsidatingan dito. Opo. At tanggap natin na special sila. Opo, very special sila sa atin, ano. Yung po ba na kasi parang sinasabi dito sa sanggunian, meron po kayo dito sa sangguniang member eligibility, sabi po dito ng RA 10156, kailangan 6 years. Opo, kasama po sila doon, hindi ba po ma'am? Opo, kasi hindi nga comparable. Opo, kasi uma-attend po sila niyan, sila yung nag-represent ng komunidad nila. Opo. Ang hinihingi po nila sa akin, 4 na taon na po ito. Magmula po nung ako ang humawak, ano. Inihingi po nila na baka pwedeng sila ay pagka maka 3 years na, sila ay eligible na. Senator, I think that's a very important suggestion, but yung pong limitations po kasi yung special eligibility po ito. Wala na po itong exam. Special eligibility for Opo. sanggunian officials and then sangguniang kabataan officials. Sa sangguniang kabataan is 3 years lang ang kailangan. Sa sangguniang palaliwigan or panglungsod is 6 years. Opo. Ang kailangan lang po siguro kasi batas po tong mga ito. Yun nga po. Nakatali po ang kamay namin. I think we should propose a law na including them into the stream. Kaya nga, yun po Yes. ang problema. Pag loan, tagal, ma'am. Hindi po ba pwedeng dumaan sa civil service resolution lang? Wala rin po kaming leeway. However, kung mag-e-exam po sila, we will explore the possibility of providing them the CS preferential rating. Since, di ba, meron Po kasi yung hinihingi nila na sana after 3 years, wala nang examination, eligible na sila. Batas po talaga yan. Pero kung Oo. mag-e-exam, pwede natin sigurong pag-aralan, ipasok sila sa CS Eligibility Preferential Rating na kahit bagsak sila, basta hindi mas mababa sa 70, dadagdagan po natin ng 10 points para makapasa, meron na silang eligibility. Ba, maganda yun, ha? I think Baka pwedeng 70 na yung idagdag nyo para 5 na lang, ano? Masakit naman po sa merit and fitness natin po yun. Masakit po yun. Or probably, Di ba? I mean, these are possible areas of Kasi exploration. maputol ko po kayo. Iba-iba ang kultura natin. Alam ko po. Alam ko Iba-iba ang po. kultura natin. Iba yung knowledge nila. Yes. Iba yung karunungan nila. Yes. So, they have this special knowledge, di ba? Yes. Yung hindi natin kayang pantayan din yun eh. Meron din silang hindi kayang pantayan sa atin, di ba Yes. po? Pero, sa tingin po ba ninyo, hindi possible yon na 70 na yung i-plus nyo, 5 na lang. Pag-aralan po. Opo. Kasi kagaya po yung CS preferential rating ngayon, ang request po naman sa amin, yung 10 years na experience in government, ay Opo. bababaan po ng 5 years. It's already being deliberated upon by the Commission. So, pwede rin po nating isali sa Opo, committee on ma'am, baka deliberation sakali itong lang po IP. mapag-usapan po ninyo. Opo. Kasi kung ihahambing po natin kasi, so totoo lang po, yung knowledge nila. Iba yung knowledge nila eh. Iba po yung karunungan nila, iba yung experience nila. Baka lang po, kasi kung batas, ma'am, ang tagal. Kasi 4 na taon na po ito, hindi po nakakarating sa floor. Opo. Opo, alam naman po naiintindihan ninyo ko po kasi yung ano matagal- dito.
matagal na rin po ako nagtrabaho sa lehislatura, so alam ko Opo, kung gaano opo. kabagal. But I think Baka mas itong Indigenous Peoples Month, baka magkaroon ng magandang puso sa inyo. Oo, di ba? ilalagay po natin sa aming policy reforms yung pwedeng CS preferential rating for indigenous peoples. The request, however, is from 70, gagawin na lang, 75 or something. Opo, kung 75 yung passing grade, gawin na lang yung 70 yung points na 80 po yung passing added. grade kasi 5 na 80 lang po. yung Kasi yung 5 points, itsura na lang. Parang sabi ng tatay ko, pwede na yan, pagka pogi ka, 75 na grade mo sa teacher niyan, kaya puro 75 po ako eh. Ma'am, lang po, konting lang. Tingnan, pag-usapan lang po ninyo, opo, kasi kung pag-aralan batas, po ma'am, natin. tagal nito. I Opo. agree. But I Opo. think the most promising area would be preferential rating po for indigenous Opo, peoples. sana Much the hindi same na kami way- umabot sa hearing, yung mga Opo. gastos pa ng bayan. In much the same Opo. way that the possibility of granting the same preferential rating is also being explored for migrant workers. Yon, Kasama po sila sa mabibigyan para kahit mabagsak man, may 70, madadagdagan. Yan, ma'am. Ang galing. Simo, nanganak pa. Kasama natin yung mga OFW. Ma'am, bali makikipag-coordinate na lang po kami sa inyo. Nandito naman po, open po kami. Sa akin po, 24 hours a day, you can call me. Okay, ma'am. I give out my number to people. That's an open... Ay, kung ganyan open kasarap po. kausap ito mga to, baka mag-move na ako. Approve na natin, boss. Salamat po. Salamat. May tanong Sige pa po po. sila. Salamat po. Salamat po. Thank you din po. Salamat po.